Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ang pag-uusapan natin ay ang hatul hukmu az-zina asna al-khuruj min al-bayti wa isti'mal al-utur. Ano ang hatul ng babae sa pagpapalamuti niya pag siya po ay lalabas ng bahay at paggamit ng pabango? Ang babae, sabi ko nga, ang original sa babae, sa bahay lang talaga yan. Yan po ang utos ng Allah. Waqarna fi buyutikunna, at manatili kayo sa inyong mga bahay. Yan po ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kababaihan, na manatili sa loob ng bahay maliban kung kinakailangan lumabas dahil may kailangan, may emergency. Pero kung walang emergency, para pumasyal lang, para ano lang, mag-enjoy o anumang mga hindi naman importante na mga gawain sa labas, dapat ay manatili po sa bahay. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, at huwag ninyong ilalantad, ihahayag ang inyong mga palamuti sa inyong katawan, katulad ng ginagawa ng mga kababayan sa panahon ng kamangmangan. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa hadith, idha kharajatil mar'atu min baytiha istashrafa syaitan, kapag lumabas ang babae sa loob ng kanyang bahay, istashrafa syaitan, kukontrolin sila ng syaitan. Ibig sabihin, ang mga lalaki mafi-fit na sa kanya. Kaya dapat maingat ka sa paglabas mo, sister. Huwag naman yung lalabas ka, ingatan mo na ikaw ay magpalamuti at naisuot mo ang pinaka nakakaakit na suot mo. Yung mga makulay, makapal yung kulay ng suot mo na abaya, kahit nakaabaya ka pa, kung maakit ang kalalakihan sa abaya mo, hindi mo pwedeng usuot yan sa paglabas. Iwasan mong magpabango ng napakabango. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa hadith, na ayyumam ra'atin ista'tarat litashuma bihal qaum fahiya zaniyatun fahiya zaniya fahiya zaniya. Ang sinumang babae na nagpabango, na ang layunin niya sa pagpapabango niya ay para maamoy ng kalalakihan sa labas, fahiya zaniya, 3 beses itong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katumbas niya parang ng alon niya. Kasi inaakit mo yung mga kalalakihan. Sister, inaakit mo ang kalalakihan sa labas, sa suot mo na isa, sa pabango mo na yan. Kaya ang babae, kung magpapabango ka, hindi naman bawal ang magpabango, pero sa loob ka lang ng bahay. Hindi bawal mag-makeup, pero sa loob ka lang ng bahay o kayo sa asawa mo lang. Pero yung lalabas ka, o makakadaan ka sa mga kalakihan at makikita ka nila, pupunta ka ng market, pupunta ka ng mall, pupunta ka ng school, tapos nakapagpaganda ka, iwasan mo yan. So, paglalabas ka, dapat hindi po nakikita ang liig mo. Paglalabas ka, hindi po masikip ang suot mo na damit. Paglalabas ka, hindi po masikip yung pantalon mo, na bumabakat yung katawan mo. Kasi katumbas niya, para ka rin nakahubad. So sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na hindi ko pa nakikita, sabi niya, na tao ng impyerno ay 2. At isa doon ay ang mga kalalakihan. Rijalun, ma'ahum siyatun ka'adnabil bakar yadribuna bihan nas. Mga lalaki na meron silang mga latigo na parang buntot ng kalabaw o baka na ipinapalo nila sa mga tao na walang karapatan. At ang pangalawa, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ruusuhun na kasnibatil buktil ma'ila. At ang mga babae na may mga suot nga, pero parang nakahubad naman. Bakit? Ang sikip ng damit, ang sikip ng pantalon, nakikita ang liig, nakikita ang buhok. Pero may takip naman ang katawan niya, pero parang nakahubad din. So yan po yung mga babae na tao ng impyerno. Kaya mga kapatid na mga kababaihan, pangalagaan po ninyo ang inyong kababaihan, magkaroon po kayo ng hiya o haya sa inyong sarili. Dapat po natatakpan po ang aurat at maluwag po ang inyong damit at hindi po nakamikap at nakapabango at maakit po yung mga kalakihan sa inyong paglabas. Pangalagaan po ang inyong sarili na makafit na kayo sa mga kalakihan, kasi kung sa dami ng fit na maakit ninyo, ay ganun din po kalaki ang inyong kasalanan at dami ng inyong kasalanan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.